Sa Japan, may mga alamat na hindi isinasama sa mga aklat aralin. Hindi dahil hindi totoo, kundi dahil mas ligtas na hindi sila banggitin. Isa na rito ang pangalan ni Hachisha Kusama, 8 talampakan ng taas, babaeng nakaputi, may sombrerong dayami, at isang tinig na paulit-ulit mong maririnig kapag ikaw ay bata pa. Po, po, po. Hindi ito pananakot, hindi ito laro. Ito ay paanyaya. May isang baryo sa pagitan ng Gifu at Nagano na hindi mo na makikita sa Google Maps. Wala itong marka. Wala itong population count. Pero sa mga lumang tala ng prefecture, may isang ulat noong dekada 90. Complete evacuation due to unexplained child disappearances. Walang lindol, walang sunog, walang digmaan. 7 bata, lahat edad 9 hanggang 11. Lahat nawala sa loob ng 2 buwan. Ang unang nawala ay isang batang babae na nagngangalang Aiko. Ayon sa kanyang ina, naglalaro lang ito sa labas ng bahay nang marinig niyang may kinakausap ang anak. Kala ko may kaibigan, sabi ng ina. Pero mag-isa lang siya. Nakatingala, parang may kausap na matangkad. Nang lapitan niya, tinanong niya ang anak. Sino yung kausap mo? Ngumiti raw ang bata. Yung ate po, mabait siya, ang tangkad niya. Iyon ang huling beses na nakita si Aiko. Pagkaraan ng ikalawang pagkawala, napansin ng mga matatanda ang iisang detalye. Lahat ng bata ay narinig munang bumubulong. Hindi sigaw, hindi iyak, bulong. At pare-pareho ang salita nila. Po. Sa Japanese, ang po ay karaniwang ginagamit bilang interjection. Walang malinaw na kahulugan. Parang tunog lang. Pero sa lumang Shinto folklore, may ibang ibig sabihin nito. Isang tunog na walang direktang kahulugan sa wika dahil hindi ito para sa tao. Dumating ang isang matandang onmyoji mula Kyoto. Hindi siya nagpakilala sa pangalan. Ang unang sinabi niya sa mga magulang, huwag niyong tanungin kung ano siya. Tanungin niyo kung kailan niya kayo napansin. Ikinulong nila ang natitirang mga bata sa bahay. Nilagyan ng ofuda ang mga pinto, bintana, kahit ang kisame. Sa unang gabi, walang nangyari. Sa ikalawa, narinig nila ang tunog. Hindi yabag, hindi paghinga. Parang hangin na dumadaan sa katawan ng tao. At kasabay nun, po, po, po. Mula sa labas ng bahay. Mula sa likod ng dingding. Mula sa kisame. Isang batang lalaki ang nailigtas. Pangalanan natin siyang si Kenji. Si Kenji ang tanging batang sumagot sa tinig pero hindi lumabas. Nang marinig niya ang po, sumagot siya ng mahina. Po? Iyon ang sandaling napili siya. Ayon sa onmyoji, hindi siya pwedeng patayin agad ni Hachisha Kusama kapag napili ka. Susundan ka muna niya. Hihintayin niyang bumaba ang bantay mo. 3 gabi siyang binantayan. Sa 4 gabi, narinig nila ang boses ng ina ni Kenji. Anak, buksan mong pinto. Umiiyak. Pero ang tinig ay mali. Walang hininga sa pagitan ng mga salita. At sa bawat dulo ng pangungusap, merong po.
Sa isang sandali, naglakas loob ang ama ni Kenji na sumilip sa bintana. Hindi niya nakita ang muka. Sombrero lang, mahabang buhok, at isang leeg na hindi dapat posible sa tao. Ang katawan ay parang pinahaba, hindi natural. Parang pinilit ng kung anong puwersa. At sa dibdib niya, walang paghinga. Pagdating ng umaga, wala na ang presensya. Pinilit ng gobyerno na lumikas ang buong baryo. Binura ang pangalan, pinatay ang mga dokumento, at tahimik na tinapos ang usapan. Pero bago umalis ang Onmyoji, iniwan niya ang huling babala. Hindi niyo siya napaalis. Pinagpaliban niyo lang siya. Lumaki si Kenji. Lumipat sa Tokyo. Nag-aral, nagtrabaho, naniwala siyang tapos na. Hanggang isang gabi, pauwi na siya galing opisina. Siksikan ng tren, maingay. Biglang namatay ang ilaw sa loob ng bagon. At sa katahimikan, narinig niya ulit ang tunog. Mahina, malapit. Po. Hindi galing sa labas, galing sa likod niya. Dito nagtatapos ang alamat, pero dito nagsisimula ang paliwanag. Sa lumang paniniwala, ang po ay tunog ng paghihiwalay. Hindi ito salita. Ito ay tunog kapag ang kaluluwa ay humihiwalay sa katawan. Sa ilang Shinto texts, may konseptong ma ang pagitan ng dalawang bagay. Ang po ay sinasabing tunog ng puwang. Ang sandali kung saan wala ka na sa mundo ng tao pero hindi ka papatay. Kapag narinig mo ang po at tumugon ka, ibig sabihin, tinanggap mo ang paanyaya na lumipat sa puwang na iyon. Hindi ka niya pinapatay, kinukuha ka niya. At ang mga batang nawawala, hindi sila multo. Hindi rin sila patay. Sila ay nasa pagitan. Kaya hanggang ngayon, may mga matatandang Hapon na hindi basta gumagamit ng salitang po sa harap ng bata. Hindi nila pinapaliwanag kung bakit. At kapag may batang biglang natahimik habang nakatingala, hindi nila tinatanong kung ano ang tinitingnan. Hinahatak na lang nila paloob. Dahil minsan, sapat na ang isang sagot. Isang mahinang po. At may isang bagay na 8 talampakan ng taas na hindi ka natitigilan. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Hanggang sa muli. Good night.